Good morning po. Welcome again sa aking channel at welcome po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So, magbabasa ulit tayo sa Psalm or Awit. Babasahin natin ay ang chapter 25 hanggang 30, no? So, mag-umpisa na tayo. Sa 25, panalangin upang patnubayan at ingatan. Sabi dito, sa iyo, Yahweh, dalangin ko pinaaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa kalooban. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy ikay ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag mong kalimutan. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagkumbaba siya ang gumagabay, sa kanyang kalooban kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod. Sa utos at tipan siyang sumusubaybay. Ulitin ko lang, verse 10, tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod. Sa utos at tipan siyang sumusubaybay. Ang iyong pangako, Yahweh, sana'y tuparin. Ang marami kong salay iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan. Pagkat nangungulila at nanlulupaypay, pagaanin mo ang aking mga pasanin. Mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin. At lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Napakaganda, di ba? Mark natin. Sabi pa dito sa verse 19, tignan mo napakarami ng aking kaaway at labis nila ako kinamumuhian. Ipagtanggol mo ako at iligtas ang aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan, pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay. Iligtas nawa ako ng kabutihan ko katapatan, sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan at mga suliranin. Verse 26, ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin, hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Sabi niya, ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian at ang makihalo sana'y ulitin ko lang, ang pakikisama sa kanila ay aking
kinamumuhian at ang makihalo sa kanila'y aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan, ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ang aking inaawit, gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng mahihilig sa pagpatay, mga taong walang magawa kundi kasamaan at palaging naghihintay sila ay suhulan, sabing ganyan. Ngunit para sa akin gagawin ko ang tama, kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako ay iligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. Verse 27, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking kakatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara kahit isang hukbo ang sa akin ay pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila'y matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tuwiran sa templo niya'y habang buhay upang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay, itago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan, sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway, sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang mga handog ko'y inaalay, aawitan ko si Yahweh at pupurihin. Sabi niya, pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan, sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sumagot ako, sagot ko nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ang iyong lingkod huwag mo sanang palayasin. Tulungan mo ako, Diyos na aking kaligtasan, huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Tinakwil man ako ng aking ama, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan, pagkat naglipa ng aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag mong ipaubaya na kung, sabi dito, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ng dalang sandata. Kasinungalingan daw ang dalang sandata, no? Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. No, paulit-ulit niya yung sinabi. Magtiwala tayo kay Yahweh. Sabi pa dito, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, sabi niya. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh, makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong cedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hebron. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit.
Kapag siya ay nagsasalita, disyerto'y nayayanig, inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usayan napapaanak, nakakalbo pati mga gubat, lahat ng nasa templo sumisigaw, ang Diyos ay papurihan, sabi niya. Si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari. Kailanman si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay, no? Sabi pa dito sa chapter 30, pinupuri kita Yahweh, pagkat ako'y iyong iniligtas, mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo Yahweh aking Diyos ako'y dumadaing, at ako na may iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan, at mula sa hukay ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya ay iyong awitan, ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumapatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, sapagkat ako'y panatag, kailan may hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan, tulad ng isang muog sa kabundukan, ngunit natatakot ako nang ako'y iyong iwan, sabi niya. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan, nagsusumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malilibing sa hukay? Makakapagpuri pa ba ang mga walang buhay? May papahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan, o Yahweh, ako po sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Awit sa iyo ng papuri, at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasalamat ko'y walang patid. Napakagandang panalangin, mga panalangin ni Haring David na kanyang ginawa, Ulitin ko lang yung dito sa may verse 25, chapter 15 hanggang 18. Sabi dito, si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, sabi niya. Pagkat nangungulila at nanlulupaypay, pagaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko ay iyong patawarin, no? Napakagandang panalangin niya, di ba? At doon natapos ang chapter 30, no? At tayo rin nawa matuto ng mga panalangin ni Haring David na paulit-ulit tayong manalangin at magtiwala, di ba? Mapapansin nyo, maririnig nyo at mababasa sa Psalm or awit, talagang lagi niyang pinupuri ang Diyos, no? Pinasasalamatan at lagi siyang humihingi ng tulong at gabay. Pati kanyang mga kaaway ay kanyang ipinapanalangin na ilayo siya sa kapahamakan, sa mga kalaban na kapalibot, tulungan siyang makipaglaban, talunin ang kanyang mga kaaway, di ba? Paulit-ulit niya yung panalangin dito sa Psalm at awit, na kanyang mga ginawang panalangin sinabi nga, di ba, sa umpisa na panalangin personal, panalangin para sa bayan, panalangin sa buong mundo, panalangin para sa kaaway, panalangin pagpapasalamat, panalangin pagpupuri, mga ganyan ang kanyang mga panalangin. Dito makakakuha tayo na napakaraming panalangin, na halos lahat naman ng salita dito ay maganda, talagang nabibigyan tayo ng pag-asa, kalakasan
sa ating pananampalataya sa ating Diyos, ano. Kaya makakapulot tayo talaga at napakaganda ng mga ginawa ni Haring David na panalangin at awit na kanyang mga isinulat dito sa awit, ano. So, marami na naman tayong natutunan, no, sa mga panalangin ni Haring David para sa ating Panginoong Yahweh, no, na yun nga yung pagpupuri niya, pasasalamat niya, pag-awit niya, pati pagsayaw niya ay binabanggit sa salita niya dito sa aklat, ano, sa Biblia, ano. Sinasabi rin niya, pinasasalamatan niya ang lahat, ano, pinapanalangin niya bawat kanyang mga gagawing iisiping sasabihin at ikikilos, ano, ipinapanalangin niya sa Diyos na yun naman ay nararapat at dapat nating gawin, no. Lahat ng ating iisipin, sasabihin, gagawin, no, mga plano sa buhay, ibigay natin sa Diyos. Sabihin natin sa Diyos, ipanalangin natin sa Diyos upang tayo kanyang turuan kung saan tayo dadaan ng tama, kung ano ang ating gagawin, di ba? Kung ano ang ating iisipin, no? Tayo kanyang gagabayan upang ang lahat ng ating gagawin ay magtagumpay, upang ang lahat ng ating gagawin ay maging maayos at masaya, di ba? At natutuwa ang Diyos sa atin dahil ibinibigay natin talaga ang lahat sa Kanya. Binibigay na natin sa Kanya lahat ang nangyayari, ano ang mangyayari, ang ating gagawin, 'di ba? Ang ating iniisip, ang ating mga balak, 'di ba? Ibinibigay natin sa Kanya. Siya'y malulugod sa atin at papakinggan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo sa anumang suliranin o sa anumang mga balak natin at Kanya tayong papanalunin at pagtatagumpayin, ano? Amen, 'di ba? Amen. So, samahan niyo na ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyo po tayo at ihanda na natin ang ating mga puso. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, O God. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, upang makapagbasa at makarinig na naman ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord, sa napakarami naming natututunan na panalangin ni Haring David, O God. Salamat, Lord, dahil lalo kaming natututo sa aming pagpapanalangin sa inyo, Lord, sa aming mga gagawin at iisipin, Lord, na ito'y ibigay namin sa inyo dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Ikaw lamang ang makakatulong sa amin at magpapatagumpay sa aming buhay, O God. O God, ikaw lamang, Lord, ikaw lamang, O Lord God, wala na pong iba. Kaya ibinibigay na po namin sa iyo ang aming mga balak, Lord, aming mga pangarap sa buhay, aming mga gagawin sa buhay. Lord, ibinibigay na namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa lahat, Lord. Sa aming mga suliranin, sa aming mga buhay, Lord, binibigay na namin sa iyo. Lalo-lalo na ang nangyayari na ito sa aming mundo, Lord. Ikaw na po ang bahala. Nawa din lahat ng tao, Lord, pati ang aming Presidente Duterte, Lord, lahat, Lord, kanyang mga kasamahan, mayora namin, Lord, ang lahat, pati scientist at doktor, mga sundalo, Lord, ibigay na sa iyo ang mga suliranin nila, ang kanilang mga isipin. Ang suliranin na to na meron ng aming mundo, ibigay na namin sa iyo upang magtagumpay na po kami. Upang ayusin mo na ang lahat, Lord. Yun lamang ang iyong inaantay. Alam ko po, Lord, na ipagkaloob na sa iyo at ibigay na lahat. At ang buong puso namin ay ibigay namin sa iyo, ang buong pagtitiwala namin sa iyo, upang magtagumpay na ang labang ito, upang wala nang mamatay, upang wala nang magkasakit, upang hindi na magkaroon ng kaguluhan, kagutuman, kalungkutan sa buong mundo, Lord. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Lord. Ibibigay na namin sa iyo at ibinibigay na to, Lord. Ito'y aayusin mo na. Wala nang mamamatay, magugutom, maghihirap, magkakasakit, wala nang malulungkot. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Dahil ito'y binibigay na namin sa inyo at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming panalangin, O God. Kami tagumpay na at tagumpay namin lahat ay sunod-sunod, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Ikaw na po ang bahala sa amin, Lord. At palagi mo po kami bigyan ng sapat na kalakasan, tibay ng aming pananampalataya, O God. Lagi mo po kami ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, Lord, lalong-lalo na sa gawa ng kaaway, lalong-lalo na sa gawa ng masama, O God. Ilayo mo po kami lahat at ang lahat ng tao, O God, na inyong ginawa. Lukuban mo kami ng iyong makapangyarihang proteksyon, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat.
sa pakikinig mo po sa aming mga panalangin. Salamat Lord, dahil dininig mo na ang aming panalangin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Please always bless us all and guide us all. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat pong muli sa pagsama niyo sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Mabuhay po tayong lahat. Sa mga bago po ulit sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga i-upload ko pang videos. Salamat po ulit sa lahat at God bless po sa lahat. Magandang umaga. Salamat po.